Pormasyon, magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Ibalikan na natin ang headlines. Inyo po nag-iisang tandem. Tandem! 7 labi na recover na mula sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Mahigit 200 milyong pisong ayuda para sa mga apektado ng kalamidad sa Mindanao. Inilabas na ni PBBM. Tandem! Bilang ng mga walang trabaho, bumaba na. Tandem! Posibleng arrest warrant ng ICC kay dating Pangulong Duterte iisnabin ng PNP. Tandem! Pastor Kibuloy, pinasapina na sa kamera, ipa-aresto kapag hindi pa rin dumalo. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, pautang ng GCash tumaas noong 2023. Tandem! Balita sa ibayong dagat, ulat na nasawi sa pagkagutom sa Ethiopian, pinawi ng Prime Minister. Tandem! Sa showbiz, Carla Abellana, binash. Tandem! At balitang pampalakasan, abangan ng sports news ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa ngalan pa rin po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po nyo kasama, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco. Tandem! Sa detalye nga ng mga balita, umabot na sa 7 labi ang na-recover sa nagpapatuloy na rescue operations matapos nga ang landslide sa barangay Masara sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Patay sa huling ulat ng Maco MDRRMO. Aabot na sa 31 katao na sugatan habang 48 iba pa ang nawawala. Ayon naman sa Davao de Oro PDRRMO, nasa 758 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Matatatang nailigtas sa mga rescue team nasa 45 biktima na mula sa 86 na empleyado ng Apex Mining Corporation na una nang napaulat na natrap dahil sa landslide. So ngayon magpapatuloy ang rescue operation ng ilang government agency at rescue team sa naturang lugar. Tandem! Samantala, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagpapalabas ng 265 million pesos mula sa Presidential Social Fund para sa agarang tulong sa mga apektado ng kalamidad dyan po sa Mindanao. At nabatid na iba ito sa ibinibigay na emergency cash assistance ng DSWD. Sinabi ng Pangulo na hindi lang pagkain ang kailangan ng mga biktima ng kalamidad, kundi kailangan bumili rin ng iba pang mga pangangailangan. Anya gagamitin ang Emergency Cash Transfer System o ECT ng DSWD para agad na maipamahagi ang tulong pinansyal at maramdaman agad ng publiko ang tulong ng gobyerno. Samantala, sinabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pinag-utos ng Pangulo na agad na ipamahagi ang cash assistance. Ang 30 million pesos ay bibigay sa probinsya ng Davao del Norte, Davao Oriental, Agusan del Sur at Davao de Oro, habang ang 25 million pesos naman ay para sa Surigao del Sur at Maguindanao del Sur. Samantalang 20 million pesos para sa Davao City, Butuan City at Davao Occidental, habang ang 15 million pesos sa Agusan del Norte at 10 million pesos para naman sa Cotabato at Bukidnon.
Tandem. Samantala, bumaba pa sa 3.1% ang unemployment rate noong Disyembre. Kumpara ito sa 3.6% noong Nobyembre ng 2023 at 4.3% noong naman Disyembre 2022. Katumbas ito ng nasa 1.6 na milyong walang trabaho noong huling buwan ng 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaking bilang ng mga Pilipino ang nagkaroon ng trabaho sa bansa noong Disyembre. Patay sa pinakuling Labor Force Participation Survey na PSA, sumampa sa 96.9% ang employment rate sa nasabing buwan. Dumami po kasi ang trabaho noong Disyembre dahil holiday. Yan po isa po sa mga itinuturo pong dahilan. Yung employment rate po yan sa nasabing buwan, katumbas po yan ng 50.52 million na mayroong trabaho. Tandem. Samantala, may tatanggapin tayong report mula sa Palasyo ng Malacanang. Malacanang nagdeklara ng holiday sa BARMM at iba pang Muslim majority areas ngayong araw. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert? Nagdeklara ng holiday si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at iba pang Muslim majority areas ngayong araw, Huwebes, Pebrero 8 bilang pagunita sa Al-Isra wal Miraj o yung Night Journey and Ascension of Prophet Muhammad. Ayon sa Malacanang, saklaw ng holiday ang Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian at Zamboanga City. Maliban dito, entitled din sa holiday ang mga Muslim government areas o employees sa labas ng BARM at maaari silang lumiban sa trabaho ng hindi namamarkahang absent. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem. Samantala, PNP na-alarma na sa naitatalang cybercrimes kada araw. Kaya gaano ba karami yan? Patrol 17, Jopel Pileño. Maituturing ng alarming ang mga kaso ng cyber-related crimes sa bansa. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, hindi kasi nawawalan ng mga ganitong reklamo ang pulisya kada araw. Maliban ani Colonel Fajardo sa mga focus crimes gaya ng crimes against persons at crimes against property, kabilang din sa kanilang tinututukan ang cybercrime cases. Wala ani ang pinipili ang mga online scammers dahil hindi lamang mga ordinaryong mamamayan ang kanilang binibiktima kundi pati mga mayayaman, negosyante at mga kilalang personalidad. Kaya giit ng PNP PIO Chief, kailangan talaga ng whole of nation approach upang masawata ang talamak na online criminal activities sa bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem. Samantala, dumako tayo sa Senado. May report tayong tatanggapin mula kay Patrol 19. Panukalang patawan ng BAT ang mga non-resident digital service providers na isponsoran na sa plenaryo ng Senado. Ang detalye niya niyahatid ni Celi Ortega Bueno. Celi? Naipresenta na sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na layong saklawin na rin ng value-added tax sa mga non-resident digital service providers. Na-sponsoran na ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang Senate Bill No. 2528. Paliwanag ni Gatchalian ang kasalukuyang tax code ng bansa ay nagtatakda ng pagpapato ng buwis sa mga serbisyong iaalok sa Pilipinas, kabilang na ang mga digital service providers. Gayunpaman, hindi malinaw o partikular na nakasaad sa batas ang pangongolekta ng buwis sa mga non-resident o mga dayuhang service provider, kaya hindi ito may patupad ng pamahalaan. Binigay na halimbawa ng Senador ang pagpapato ng VAT sa local streaming platforms gaya ng iWant, TFC at Viva Max, pero hindi pagkolekta ng parehong buwis sa foreign platforms gaya ng Netflix at HBO Go.
Ipinunto ni Gatchalian na bukod sa hindi ito patas para sa mga lokal na negosyo sa bansa, ay napipigilan rin nito ang pamahalaan ng mga kolekta ng tamang buwis mula sa lumalagong digital economy. Batay sa pagtaya ng Department of Finance, ang pagtatakda ng VAT sa digital service providers ay makapagbibigay ng dagdag na 83.3 billion pesos na revenue sa pamahalaan mula 2024 hanggang 2028. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pang balita, paninira at pambabatikos, wala umanong puwang sa bagong Pilipinas. Ayon kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kabuuan ng detalye mula Palasyo, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perez. Walang puwang sa bagong Pilipinas ang paninira at masasakit na salita. Itong binigyan diin ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng Medical Laboratory Services Program sa La Union. Ayon sa unang ginang, hindi na raw uso ang paninira, pambabatikos at mapanakit na mga salita. May klasaan niya mga Pilipino, mayaman man o mahirap. Matatanda ang idinawit ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang First Lady sa usapin ng People's Initiative. Tinawag naman ng dating Pangulo na adik daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ang anak nitong si Mayor Baste Duterte ay nanawagan naman ng resignation ng Pangulo. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Gilbert. Samantala, mula po sa Palasyo, dumako tayo sa bababang kapulungan ng Kongreso. Issue umano ng red tagging ng SMNI, ginisa pagdinig ng komite ng Kamara. Alamin natin ang detalye na mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Tina? Mabusising tinalakay sa House Committee on Legislative Franchises ang issue ng red tagging ng Sunshine Media Network International o SMNI. Partikular na dito ang ipinanood ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa pagdinig ng komite na video kung saan mapapanood si Celis na siya ring angkor na nagsabing nasa 1.8 billion pesos umano ang gasto sa biyahe ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Manuel, hindi iyon ang unang pagkakataon dahil batay sa bagong pahayag nga ni Celis, kanyang inaakusahan naman ng House Speaker na kasabwat ng CPP-NPA. Bukod pa rito sa tinong ni Celis kung si President Marcos Jr. ba ay suportado ang umano'y illegal na paggamit ng kapangyarihan ng National Telecommunication Commission o NTC at MTRCB. Ayon kay Manuel, lumalabas na hindi responsable ang mga opisyal ng SMNI sa mga inihahayag ng anchors nila at wala itong pinipili sa mga nire-red tag. Sagot naman dito ng ilang kinatawan ng SMNI, batid nila ang sinabi ni Celis sa kanyang show. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, sinuportahan ng Philippine National Police ang naging pahayag ng Malacanang na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa bansa. Ayon kay PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo, hindi maaaring ipatupad ang anumang mandamiento de arresto o arrest warrant na ilalabas umano ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Igreet pa ni Colonel Fajardo na buhay, gumagana at mayroong sariling judicial system ang Pilipinas na hindi maaring panghimasukan ng ICC. Kaugnay nito, nilinaw naman ng police official na wala silang natatanggap na ulat na may nakaambang arrest warrant sa dating Pangulo. Tandem! Hindi umano magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tugon ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque makarang makatanggap siya ng text message mula sa dating Pangulo upang ipagbigay alam sa publiko kung ano ang kanyang gagawin sakaling arestuin siya ng ICC.
Ayon kay Atty. Roque, haharapin ni dating Pangulong Digong ang ICC pero hindi siya magpapahuli ng buhay. Ipinahayag naman ni Senador Bongo na hindi kinikilala ng dating Pangulo ang ICC kaya hindi siya magpapaaresto rito. Nagbabala rin si Senador Go na sisiklab ang kaguluhan kapag sinubukang arestuhin si Duterte sa Davao City. Tandem! Ipinaubaya na ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hirit nitong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang tugon ni DILG Secretary Benhur Abalos nang matanong kung may kaakibat bang parusa ang pagpapalutang ng secession sa Mindanao. Bahala na aniya ang DOJ na pag-aralan ang naturang issue maging sa posibleng aksyon hinggil dito. Samantala, sa issue naman ng People's Initiative o PI, sinabi ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. na hanggat walang pamimilit o panunuhol o paglabag sa batas o layunin sa konstitusyon ay hindi anya maaaring manghimasok ang PNP. Maging ang alegasyon anya ng panunuhol kapalit ng pirma para sa PI ay hindi masasabing paglabag sa saligang batas hanggat walang matibay na pruweba. Tandem! Naniniwala naman si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi sedisyon ang panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Gayunman, iginit ni dating Senior Associate Justice Carpio na katawa-tawa ito dahil imposible mangyari yung nais ni dating Pangulong Digong. Ayon sa dating maestrado, ang Armed Forces of the Philippines ang unang tututol sa kanyang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Matatandang inilutang ng dating Davao City Mayor ang panukalang ihiwalay ang pulo sa bansa noong nakarang linggo sa pamamagitan ng pangangalap ng lagda. Tandem! Ikinalungkot naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay General Acorda, hindi dapat maging dahilan ng pagkakawatak-watak ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw, higit lalo't sinisikap ng pamahalaan na pag-isahin at pagbuklurin ng bansa. Ipinaliwanag ng opisyal na kailangang isaalang-alang ang sakripisyo at pag-aalay ng buhay ng ating mga ninuno upang mapalaya lamang ang Pilipinas mula sa kamay ng mga dayuhang mananakop. Kaugnay nito, nanawagan naman sa publiko ang hepe ng pambansang pulisya na panatilihin ang pagkakaisa at kahinahunan sa gitna ng mga kontrobersya at ingay politika na kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandem! Nagdesisyon na ang Committee on Legislative Franchises ng Kamara de Representantes na magpalabas na ng subpoena laban sa self-styled appointed son of God, appointed ng Diyos yan, na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos na muling hindi dumalo si Kibuloy sa pagdinig ng komite. Kaugnay ng panukala na bawiin ng Kongreso ang prangkisa na ibinigay nito sa Sunshine Media Network International dahil sa iba't ibang paglabag. Sa pagdinig kahapon ng mosyon ni Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel, Vice Chairman ng komite, na ipasabpina si Kibuloy na sinasabing Honorary Chairman ng SMNI. Kung hindi pa rin dadalo si Kibuloy sa susunod na pagdinig, sinabi ni Pimentel na mapipilitan itong ipasight in contempt si Kibuloy at ipa-aresto ito. At ayon kay Pimentel, ilang ulit nang nabanggit ang pangalan ni Kibuloy sa pagdinig ng panukalang alisan ng prangkisa ang SMNI at dapat lamang na humarap ito sa pagdinig upang sumagot sa mga tanong. Wala namang tumutol sa mosyon ni Pimentel kaya inapurbahan ito ng chairman ng komite na si Parañaque City Representative Gus Tambunting. Tandem! Handa naman si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na mamagitan upang magkausap na ang Kamara at Senado para naman plantsahin ang hindi pagkakaunawaan sa issue ng constitutional reform. Ayon kay Congressman Barbers, mahalagang umupo at mag-usap ang dalawang panig. Nagbabangga ng mababa at mataas na kapulungan kaugnay
ng panukalang amyendahan ang konstitusyon. Bagaman kapwa pabor ang dalawang sangay ng Kongreso na amyenda ng saligang batas, nagkaroon naman ng issue kung paano ito gagawin bukod pa sa paglutang ng posibleng pag-amyenda sa political provisions. Tandem! Dismayado naman ang mga kongresista sa mistulang pagmamaliit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa mga miyembro ng Kamara. Aminado sina Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at TGP Party List Representative Bong Teves na maraming kongresista ang nasaktan sa nais palabasin ni Villanueva na hindi maaaring ikumpara daw ang mga gaya niyang senador sa mga kongresista. Ginamit pa nito ang analogy na hindi maaaring ikumpara ang mansanas at orange o kahil. Kung ibabatay anya sa porsyento ng mga botante, mas malaki ang nakukuha ng mga kongresista na marami ay walang unopposed, kaya masasabi na 100% ang kanilang nakuwang boto sa distrito. Ipinunto rin ni Gonzales na pantay ang sweldo ng mga senador at kongresista na patunay na parehas lang ang kanilang level sa gobyerno. Iginit naman ni Teves na pareho lang ang layunin ng mga senador at kongresista na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tandem! Samantala, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DSWD nakatakdang magpulong ngayong araw para talakayin ang mga programa at proyekto kasama ang mga media practitioner. Ang detalye ihatid ni Patrol 30 Jelly Mendez. Kasado na ngayong araw ang nakatakdang pagpupulong ng mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development. Gaganapin ang meeting sa Central Office ng DSWD sa Quezon City kasama ang mga media practitioner mamayang alas 10 ng umaga para talakayin ang mga programa at proyekto ng departamento. Pangunahan ni na Social Welfare Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez at Social Welfare Director Aldrin Fermin ang pagpupulong kung saan ay isa sa inaasahang matatalakay ang update sa programa at aktibidad ng Oplan Pag-abot, disaster response at ang social pension ng departamento. Hinikayat din ng DSWD ang publiko na makiisa o makibahagi sa forum sa pamagitan ng panonood sa official Facebook page ng Kagawaran. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, dumako tayo muli sa Senado. Paraan paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon sa bansa, inilatag ng mga education stakeholder sa Senate hearing. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Celi Ortega. Bueno, Celi. Naglatag ng mga rekomendasyon ang iba't ibang education stakeholder upang mapaganda pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa kasunod ng hindi pa rin magandang performance ng mga estudyanteng Pinoy sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kaugnay sa resulta ng PISA survey, inalatag ni Dr. Marlene Balagta sa Vice President for Academics ng Philippine Normal University ay tinuturing niyang multidimensionality educational crisis ay dapat daw tugunan ng whole of society systematic approach. Binigyan din ni Balagtas ang pangailangan ng promotion ng early learning program dahil kulang anyang 1 taong preschool at palakasin ang parental engagement at home literacy. Kailangan din anya na malinaw na guidelines sa paggamit ng cellphone at iba pang gadgets sa mga paaralan kasabay ng pagsasagawa ng research para sa classroom discipline. Sinabi naman ni Dr. Lizamni Oligario, Associate Professional sa UP College of Education, na bukod sa in-service training sa mga guro, dapat matutukan ang tunay na mentoring sa kanila para maipatupad ang lahat ng kaalaman na kanilang nakukuha mula sa seminars. Sa pagdinig ng Philippine Association o sa panig naman ng Philippine Association of Private Schools, College and Universities, sinabi ng Pangulo nito na si Dr. Antonio Del Carmen na dapat masolusyonan ang overcrowding sa mga paaralan
ang absorptive capacity sa mga public at private schools at ang problema sa migration ng mga guro. Niyag naman ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Gatchalian na mahalagang mailatag lahat ng pamamaraan upang maresolba ang mga problema sa edukasyon upang sa susunod na PISA ay magkaroon na ng pag-angat ang pwesto natin. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Hindi po magbabalik ang tandem makalipas lamang ilang mga paalala oras, 28 sandali makalipas ang ikapito ng umaga. Tandem. Nagbabalik pa rin po ang inyo pong tandem dito pa rin sa Impila May Todong Lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Huwebes na po. Ngayon po ay Pebrero 8, 2024. Kanina binabanggit ho natin, sama ho natin sa kabilang linya kanina si OCD spokesperson at Director Edgar Posadas. Kaugnay nga po dun sa mga nangyayari, yung mga pagbaha at landslide dyan po sa bahagi po ng Mindanao. At yung epekto po ng El Nino phenomenon at para magbigay karagdag, para i-educate po tayo, ugnay po dito sa nararanasan po natin dito po sa Luzon, lalo sa Metro Manila at ilang po mga karatig lugar, ang init, sobra init na, senyor. At doon naman sa bahagi ng Mindanao, bumabaha. Diba? Para ipaliwanag po kung ano ba ang, yan ba, yung sa Mindanao ba, El Nino rin ba yan or ano? Si Miss Ana Hiwalay Solis. na ba talaga ang Mindanao? Oo. Kasi pati climate, nagkaiba. Oo nga, no? Oo nga. Hiwalay na ba talaga? Mukhang magandang tanong yan, ha? Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si Ana Solis, ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Magandang umaga po, Miss Ana. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Racino po at Senyor Ray Pacheco. Yes, good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig sa DWIZ. Good morning, Sir Drew, Sir Ray. Magandang umaga po. Ma'am Ana, ito ho bang nararanasan natin lalo dito sa Metro Manila, sa ilang karatig lugar dito sa Luzon, ay yan na po, El Nino na po yan. Yan na po ba yung peak na ba ngayon matatawag? O nagsisimula pa? O nagsisimula pa lang? Well, sa ngayon po ay since last year po, nararanasan na po natin yung tinatawag nating epekto ng El Nino. So isa na rin po ito sa mga nararanasan natin na kahit merong tayong amihan, ay nakakaranas na tayo ng mga alinsangan sa ngayon. At ngayon po ay nasa tinatawag na peak and mature El Nino na po tayo. So ibig sabihin, ito na po yung talagang mature na El Nino, na stage ng El Nino. Nasa peak na tayo ngayon? Nasa peak na ng El Nino? Mature El Nino, opo. Okay. Okay. So, ang naepektuhan lang so far ng El Nino, Metro Manila, hindi ko kasama ang Davao? Hindi naman po. Sa ngayon, Pag-asa predicted po talaga na hindi naman po talaga sa ngayon makakaranas ng El Nino or ng drought ang parte, lalo-lalo na po dyan sa Davao. Hindi po yan kasama sa ating mga areas. At sa ngayon po, Okay. as of January, ay talaga po mga around 14 provinces po yung nakaranas ng tinatawag na meteorological drought conditions. At mostly yan po ay sa Luzon area, and then may mga areas din po sa may Visayas, dry spell naman po na matatawag. So may mga significant reduction sa tubig ulan since September up to January 2024. Yun po yung ating naitala or na-monitor. So, sa madaling salita, ang mararanasan pala nating El Nino phenomenon sa Pilipinas ay hindi pala nationwide. Hindi pala ganon. Ganon po ba yun? Yes po, nababanggit po natin, no two El Niños are alike. So, hindi po siya pare-pareho ng mga epekto o maaapektuhan ng mga lugar. But then, meron po tayong mga lugar na naaapektuhan na since last year and then ngayon. And then, may mga areas naman po na unti-unting may mga makaka-recover pagdating ng mga buwan. Pero yung mga ibang lugar naman po, yung bago pa lang sila maapektuhan. So, hindi po sila sabay-sabay or maaring sunod-sunod
yung iba may bago pa lang naapektuhan, yung iba po matindi na yung epekto. So mga ganun po yung impact ng El Nino sa ating lugar in terms of kakulangan sa tubig ulan. Ayun. So, sa madaling salita, naiiba tayo, no? Unique tayo, Miss Ana. Ibig sabihin, makakaranas tayo ng tagtuyot, nakakaranas din tayo ng pagbaha, parang gano'n. Yes po, yan usual po dahil kagaya po ngayon easterlies ang nananatili pong umiiral sa atin. And then may mga areas pa rin po na naapektuhan ng tinatawag na northeast monsoon and yung mga localized thunderstorm activities. So sa ngayon po yung pong may mga possible na flash floods or landslides due to moderate to at times heavy, yan po ay dulot ng easterlies dyan po sa may parte ng Davao region. So, ang sinasabi po natin ay ito pong mga easterlies, northeast monsoon, local thunderstorm, ito po yung mga day-to-day na mga weather na pwede natin maranasan. Whereas ang El Nino po is mas large scale na global ang epekto. So, ibig sabihin po ay maaari tayo naapektuhan ng mga day-to-day weather, yung mga local scale phenomena, maapektuhan din tayo ng malaking epekto ng El Nino which is at global scale. So yun po yung nararanasan natin. Okay. Linawin lang natin, Ma'am Ana, ito ay strong El Nino. Tama po ba? Kayo. Yes po. Strong. So Opo. nag-strong po siya since December, January. So up to ngayon nga pong February ay nasa mature states ang El Nino. Nasa so ang peak na ibig tayo. sabihin po Sa peak na niyan, tayo. Peak. Opo, after mga po ng February, Opo. na magdi-decaying stage na yung El Nino. Aha. Pero ang impact po ng El Nino ay meron po siyang tinatawag na lag effect or lag impact na kung saan magdi-decay ang stage ng El Nino, doon pa lang natin mararanasan yung peak effect nito. Okay. So yun po, yun po ang usual na impact ng El Nino. Sa June. May Sa June. tinatawag siyang lag impact. Mga June yun, mga June. Sa ngayon po, ito pong March, April, May, ito yung mga nakikita po natin na magkakaroon ng mga significant na reduction sa tubig ulan sa ating bansa na kung saan mga around 41 provinces po ang tinatayan natin by end of April makaranas po ng tinatawag na meteorological drought or matinding kabawasan Wow. sa tubig ulan. So kaya tinuring yung large scale ang mararanasan pagdating sa El Nino phenomenon dito sa Pilipinas. Almost 21 provinces will be affected. Ganun po ba yun, Miss Ana? Yes po, at bukod po dyan, so yung pong ating medyo mas mainit na temperatura sa darating na warm and dry season months natin, kapag wala na po itong amihan, so yun din po yung kailangan natin na paghandaan Opo. sa possible na matinding init natin na Yun. kasama pa po dyan ang idulot ng El Nino. Okay, hindi ba natin makukuha yung tubig? Oo nga, hindi ba natin pwede gamitin yung tubig, hindi tubig ba natin dun sa, pwede ano, divert yung Mindanao? tubig doon sa Mindanao papunta rito sa Kung pwede Luzon? nga lang sana, gano'n no? Pero Miss Ana. Dahil kasi marami na ho namamatay sa lunod doon sa sa Davao, sa Mindanao area, lalo na po sa Davao. Sayang Tapos na tayo po. naman dito tuyon-tuyo. Kabaligtaran. Speaking of tubig pala, Ma'am Ana, ang ating pong Pangulo may kautusan po na pinapapaspasan na po, no? Yung pagtapos doon sa mga water projects. Possible ba itong mga dam natin, masaid ba ito? O kung umabot doon sa, bumalik uli doon sa critical level, usually na nangyayari kapag ganitong tagtuyot? Hopefully, hindi naman po dahil since last year po ay napaghandaan na rin po ito ng ating water sector. So, well-managed naman po yung ating dam, lalong-lalo na po dito sa Angat. Although bumababa siya, but still naandun pa rin po siya sa normal na sa rule curve elevation na mas mataas pa rin po siya sa rule curve ng more than 8 meters. So, for now, safe po tayo sa Angat Dam. Wag lang po talagang mag-delay yung onset ng ating tag-ulan na kung saan kung late man dumating ang ating tag-ulan na inaasahan natin by second half of May to first half of June. So yun po yung medyo kailangan nating i-consider o paghandaan na may possibility. So wag naman po sana. Maabutan kaya ng pag-ulan yung medyo umabot tayo sa pinaka-peak ng tagtuyot. Ang tag-ulan natin usually, ano ba yan, Mayo, July.
di ba? Mayo. July, Mayo. di ba? May, July, Yes, ganun ba yun? Second half of May to first half of June Usually po po, yung normal May, pagdating ng ating tag-ulan. Oo. So hopefully po ay dumating yung mga ulan na Ayun. ating aasahan at least po ma-replenish yung ating mga water resources po. Ayun, I see. I think yung preparation natin hanggang doon sa peak na hanggang doon sa buwan na yon dahil kasi magsasalubungan na. Tama ba, Ma'am Ana? Yung transition na tinatawag, Ma'am Ana, di ba? Second week of May, third week of May. Yun ang mga tagulan natin. May transition na yan, di ba? Yes po, opo, tag-ulan na yan. Okay, so ngayon nasa peak na tayo, dire-diretso na yan hanggang Abril. Yan ang mga pinakamatindi niyan. March, April, tama ba? March, April, May. May, Until pati May, po, nakikita pa rin natin, at least yung first half, may mga around 40 provinces pa rin po na possible po na maapektuhan ng meteorological drought Kasama conditions. Metro Metro Manila Manila, dyan, kasama Metro Manila Miss dyan. Ana. Tama? Yes po. Opo. Sa Opo, kasama 21 po. provinces ay so epektado talaga yung taniman natin ng palay. Dahil La- kasi kasama kung Luzon, Central. yung rice granary natin, Nueva epektado. Ecija. Nueva Ecija. Hindi, Central Luzon, epektado yan dahil kasama yan. Tama po ba? Yes po, tama po kayo. So merong mga areas po na mostly ay 26 provinces by end of April sa Luzon area. So halos bukabuan po Kaya ng Luzon area. magbabudget na naman ang Angat Dam ng release ng tubig. Ano? Hindi niya alam kung sino pagbibigyan niya. Metro Manila o ang magsasaka. Magsasaka. Dalawa yan mabuti yung Pantabangan at saka yung... Hindi, at saka Pantabangan, pang Isabela. magsasaka lang talaga yun. Ang magsasaka lang yun. Hindi kamukha ng Angat, napakahirap ng kanyang sinusuplayan. Percentage-wise, mas marami ang Metro Manila. Kesa doon sa irrigation natin sa mga magsasaka. Yan ang arrangement dyan. Yan ang kaayusan dyan para sa pag-release ng tubig ng Angat. Kaya, ang inintay natin, ang Diyos. Oo, Dahil naman. kalikasan yon, magagaling sa Diyos yon. Yung ulan na dapat umulan bago umabot tayo sa pagtuyot. Tama ba, Ma'am Ana? Opo, kailangan po Divine at kailangan intervention. din po na simula ngayon ay na kahit noon pa po ay magtipid na po tayo ng tubig para at least ay umabot tayo dun sa pagdating ng tag-ulan ay meron pa rin po tayo Ayun na. maaasahan Magkakasalubungan na. na tubig. Yan na yan. Diyan na magkakagipitan. Kaya dito, unity ang kailangan natin. Unity talaga. Kailangan. Pagkakaisa na lahat tayo magtipid. Okay, Ma'am Ana? Ma'am, baka meron po kayong mga karagdagan pa mga panawagan ho sa atin mga kababayan, mga magsasaka, of course, yung mga apektado po ng tagtuyot. Well, in general naman po ay nakahanda naman po tayo at we keep on monitoring. So it's a whole of nation, a whole of government approach. So ibig sabihin kasama po dapat ang lahat ng ating mga kababayan dito po para at least ma-mitigate natin or ma-lessen yung impact nitong El Nino. So sama-sama po nating pagtulungan in our own little way. So yun po, kayang-kaya natin yun na makapagtipid ng tubig. So, wag maging katulad wag gumaya kay Asyong Aksaya. Yun lang po. Alright. Maganda Oo yun. nga naman, ayos. Okay, tama yan, Ma'am. Salamat po, Mama Ana, sa inyo pong oras sa mga susunod pang araw. Amin po kayong hinga From time to time, update. Ay nga pala, pahabol pala. Kasi di ba sabi mo, Miss Ana, buwan-buwan meron kayong meeting, yung Task Force El Nino. Ito bang Pebrero? Meron? Yes po, magkakaroon po kami ng Task Force El Nino this month. So, next week po, baka. So, makakuha kami ng update sa inyo, Ma'am. Siguro po meron pong official spokesperson ng Ayun. Task Okay. Force El Nino, so you can contact them. Okay. Alright. Sige po. Marami pong salamat, Miss Ana, sa inyo pong oras. Alright? Good morning. Good morning din po. Ingat po. Okay, si Miss Ana Solis, ang ating Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Oras po natin, tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang po mga paalala mula po sa ating mga proud sponsors. 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Tandem!
pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at Kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan, araw-araw, 12 noon. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop. Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports.
Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V&G grades. So convenient. Plus, may Apple CarPlay and Android Auto with the E-Grade, so I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more. Magandang umaga! Nanalo Magnolia sa San Miguel kahapon sa Game 3, 88-80 ng PBA 48th Season Commissioner's Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Si Mark Barocca at ang mga locals kumana sa opensa habang si Tyler Bay ang bumantay kay Benny Boatwright na umiscore ng 27 points, kaso hirap na hirap siya buong gabi. Barocca may 20 points, 4 rebounds at 6 assists habang si Paul Lee may 12 points. Ang sabi ni Coach Chito Victorero, the key factor is that 2-day rest. Medyo naka-recover yung body namin. We had a hard time doing our defensive schemes in the first 2 games. I don't want to make excuses, but they're all human. Ramdam din ang pagod. But the good thing is we had that rest. Nagawa namin yung defensive mentality namin, which is to limit our opponents to 88 points. Every time they score 100 points, they have a bigger chance of winning. But if we limit them to less than 90 points, kami naman ang mas malaking pagkakataong manalo. Aris Dionisio tumulong sa kanyang 11 points at si Calvin Abueva merong 6 points and 7 rebounds. Game 4 ay sa darating na Biyernes. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Sunday. Sa wakas, nandito na ang pinakaabangang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Raze, Vespa motorcycle, 1-year free fuel, and many more. But wait, there's more! Sa kada karga tuwing Sunday, simula ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na ng bagong Clean Fuel Rewards app. Dahil sa bawat karga mo, siguradong panalo ka. Promo period, November 10, 2023 to Feb 22, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 179864, Series of 2024. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem! Balitang pangkalakalan. Umabot na sa 118 billion pesos ang naipautang ng GCash noong nakaraang taon. Mas mataas ito ng 100% kumpara sa naipautang nila na 50 billion pesos noong 2022. Sa media briefing ng Globe Telecom Incorporated, ibinahagi nito na nagpautang sila ng 3.9 o nagpautang sila sa mahigit 3.9 na milyong katao na karamihan ay bahagi ng lower socio-economic classes. Kaugnay nito, umabot naman sa 9.5 million ang gumagamit ng G-Save habang nasa 5.8 million ang gumagamit ng G-Funds. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Pinabulaan na naman ni Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed ang mga ulat na namatay ang mga residente dahil sa gutom. Binigyan din pa ng Ethiopian Prime Minister kaya namatay ang mga tao sa nasabing bansa ay dahil daw sa sakit na nauugnay sa malnutrisyon. Matatandang nagbabala ang mga otoridad na ang mga residente sa Hilagang Ethiopian ay nasa bingit ng taggutom kung saan halos 400 katao ang namatay sa gutom sa mga riyon ng Tigray at Amhara na naepektuhan ng kaguluhan sa Ethiopia nitong mga nakaraang buwan.
Isiniwalat naman kamakailan ni Getachew Reda ng Interim Regional Administration ng Tigray na mahigit 70% populasyon sa bansa ay nanganganib dahil sa pagkagutom. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Inula ng batikos ang aktres na si Carla Abellana mula sa mga netizen na inakusahan siyang in-overprice ang mga gamit niyang ibinebenta online. Buwelta ng isang netizen kay Carla, hindi siya marunong mag-alaga ng mga gamit na branded. Kinwestiyon naman ng isa pang netizen ang kalidad ng kanyang mga ibinebenta. Dismayado naman si Carla sa mga anyay mga mean o mga bastos na mga tao. Tandem! Good news! Dating janitor ngayon, may-ari na ng supermarket chain dyan sa Italia. Wow, galing yan ha. Nakipagsapalaran kasi si Oscar Calolot sa Milan mula po sa Roma kasama ang asawa nito kahit walang mga dokumento. Uso naman talaga yan. Yung patalon-talon pa. TNT. TNT. Tago ng tago. Ayon kay Oscar, napakahirap ng pinagdaanan nila sa Italy dahil kung saan napipilitan silang matulog sa mga istasyon ng tren o kaya naman ay nanunuluyan sa mga kapwa Pilipino doon hanggang sa namasukan nito bilang janitor sa umaga sa isang universidad habang tagalinis naman ng bahay kapag free time na ito. Maraming taon ang ginuguli ng mag-asawa hanggang sa makaipon bago nila maipatayo ang kauna-unahang Pinoy supermarket sa nasabing bansa. Bukod sa nabago ang buhay ni Calolot at ng kanyang pamilya, marami rin siyang natulungan ng mga kababayan na Pinoy. Sa hirap na pinagdaanan daw ni Kaloy, ngayon ay meron na itong 3 branch sa Italia ng Pinoy supermarket. Ano kaya tinda dyan? Yan ang hindi ko alam. Mukhang... Buongiorno. Meron bang bagoong? Yan ang hindi ko alam. Kasi uso yan eh. Uso yung mga ganyan eh. Di ba sa States nga, di ba? Maraming karinderya. Maraming mga puti na kapag na binubuksan yung bagoong. Sabi kasi Pilipino. What's that? Sabi, it's bagoong. Hindi ganun sa Italia. Italy pala, Italy. Hindi naman Amerika yan eh. Sa Amerika kaya yan naman. Buongiorno o kaya ciao! Yan. Mga sigaw dyan sa... Tama ba, Mr. Banal? Galing ako sa Italia eh. Italy. Kala ko sa Rome. Hindi. Rome for O1, Rome for O2. Sige. At maraming salamat nga pala sa ating pong mga nagsama sa News Center at sa ating mga suking taga-subaybay mula Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. At salamat din po sa mga nagdiriwang po ng kanila pong kaarawan ngayong araw ko na ito. Binabati ho namin kayo. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC, sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po inyong mga naging tagapaghatid balita, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco. Susunod na po! Susunod na. Mainit-init pa parang El Nino. Susunod na po ang Karambola. Saan ka ba? Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23.